everyone. Good morning again here. Our Bible verse for today is all about 1 Corinthians 15 verse 58. So, ang sabi po dito, ito ay may kinalaman sa resurrection. So, dito po sa 1 Corinthians na to, chapter 15:58, ito po ay conclusion ng topic ni Apostle Pablo patungkol sa resurrections. And dito sa 1 Corinthians chapter 15, puro patungkol to sa resurrection, yung pagkabuhay nating muli. So, ibig sabihin, pagka namatay tayo, mabubuhay tayo muli, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay at muling nabuhay. Yun yung pattern na susundin natin. And sabi dito, sa buong Corinthians is may resurrection, may pagkabuhay muli. Kaya ang buhay natin dapat makabuluhan. Kasi isipin natin, kung walang next life, lahat ng ginagawa natin sa mundo natin na to ngayon, walang kabuluhan. Kumbaga parang nagsumikap ka, nagtrabaho ka, pero lahat ng pinagpaguran mo, mawawala ng saysay kasi hindi ka rin para mabubuhay muli. So, yung resurrection nagbibigay ng kahulugan sa buhay natin. At sabi dito sa verse 58, "Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord." Mas lalo pa natin paglingkuran yung ating Panginoon because of the resurrection. Because we know that the labor of the Lord is not in vain. Hindi mawawala ng kwenta lahat ng effort na gagawin mo dito sa mundo. That's why ito, conclusion to ng buong 1 Corinthians 15. So magpakatatag tayo, huwag tayong magpakatinag. Huwag tayong manlumo, maging makabuluhan yung buhay natin. Lahat ng gagawin natin is may kwenta, may kabuluhan sa ating Panginoon. Maging masipag tayo palagi sa paglilingkod sa ating Panginoon because alam natin na hindi mapasayang yung pagpapagal na ginagawa natin para sa Kanya. So yung first teaching natin is the resurrection is foundations to our faith. Ang muling pagkabuhay ay isa ito sa mga matibay na pundasyon ng ating pananampalataya. Kaya sinasabi dito ni Apostol Pablo na kung ang Panginoong Jesucristo ay hindi nabuhay muli, nangangahulugan tayo ay hindi rin mabubuhay. At kung walang resurrection, tayo din Kristiyano, pinakakawawa tayo sa lahat. Why? Lalo na si Apostol Pablo kasi naglingkod sila sa Panginoon na magiging walang kabuluhan kung walang resurrection, di ba? Kung walang muling pagkabuhay. So, magiging walang kwentang ating pananampalataya, lahat ng ating ginagawa kung walang resurrection. Pangalawa, the resurrection inspired us to keep ourselves fully to the Lord. Yung resurrection, ito yung nagbibigay ng inspiration sa atin na maging buong buo maibigay ang ating sarili sa mga gawain about Jesus Christ. Sa Panginoon. So let us be stand firm, nothing move you, always give yourself fully to the work of the Lord. So because we know that the labor of the Lord is nothing in vain, so hindi magiging walang kabuluhan. Ano ba yung work of the Lord? Bakit kailangan buong ibibigay natin yung ating sarili sa ginagawa natin sa gawain sa Panginoon? Ano ba yung gawain sa pagdating sa Panginoon? So maraming dapat matanggal sa isipan natin na yung gawain sa Panginoon is pang sandal lang, pang worship lang. No. So that's why meron tayong worship service na meron tong worship service, no. Hindi lang dapat nakapokus, dapat buong buhay. Yun yung worship service natin sa ating Panginoon. At hindi lang pag Sunday. So, paano na yung Monday to Friday, diba? So, dapat lahat ginagawa natin paglilingkod sa Kanya. And, sa bawat ginagawa natin, isipin natin sa anong trabaho, kahit maging yaya ka, or tagalinis ka, or anong work na meron ka, doktor ka, nurse ka, lagi mong iisipin, ano ba yung nagbibigay ng kaluguran or nasan si Kristo sa lahat ng bagay na ginagawa natin sa trabaho, sa negosyo na ginagawa natin. Even kahit sa paglilinis, kahit sa pag-aalaga sa ibang tao, or pagturo. So, ano mga field na ginagalawan mo, isipin mo mabuti na majority of your life, we spend time in the work or business that we have.
So, ang naka-mindset lang natin na kapag Sunday lang, yun lang yung time natin for God. So, tanungin natin si Kristo sa sarili natin, sa buhay natin, na asan si Kristo sa mga bagay na ginagawa natin, asan si Kristo sa arts, sa music, sa anumang work na ginagawa, sa majority na ginagawa natin sa buhay natin. Let us see, asan ba dun si Kristo? Pag hindi mo makita si Kristo dun, ibig sabihin, yung mindset mo si Kristo andun lang pag Sunday, pag worship service lang. So dapat kailangan natin makita lahat ng gawain ng Panginoon, kasama yung trabaho mo. Isipin natin mabuti na magkaroon tayo ng malinaw na perspective, ito ay mundong nilikha ng Diyos, and this is God's world, na kaya lahat na anong trabaho natin, kapag yung trabaho mo nagdudulot ng pagpapaganda, sa pagpapasaayos sa lilikha ng ating Panginoong Diyos, kung ikaw ay janitor, tagalinis ng kung ano mang building, or kung engineer ka, so doctor ka, isipin mo sa bawat ginagawa mo nasan si Kristo. At kapag ang focus mo lahat na nag-contribute ng ginagawa mo or sa isang mga bagay na nagpapaganda sa creation ng God, yun yung gampanin, yun yung especially pag Christian tayo, di ba yung mga pulis nga, kapag napanatili niya yung kapayapaan sa mundo na nilikha na yun, that is the service for God, na dapat hindi kagaya ng mga corrupt na politician, di ba, or corrupt na general. So ibig sabihin, kapag ginagawa mo yan, is pinapapangit mo yung creation ni God. Pero kung ikaw yung mabuting police, mabuting doktor, mabuti ka sa field na ginagawa mo, buting teacher, so pinapaganda mo yung mundong nilikha ng Diyos, and that is the service for the Lord. So sa anumang field, lahat ng maganda na kaya mo ay contribution sa mundo, ginagawa mo in the name of our Lord Jesus Christ. Lahat yan is for the service of the Lord. Lahat ng transformation, and that is yung paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos, na always give ourselves fully to the Lord, fully to the work of the Lord. Buong buo na dapat pinibigay natin yung sarili natin sa gawain sa Panginoon. Hindi yung pag kung kailan lang natin trip, kung kailan pag Sunday lang. So dapat hindi ganon. Even kahit kasambahay ka, pero pag ginagawa mo yung pinapagawan mo yung gawain mo, pinagbubuti mo, nililinis mo yung bahay na maayos, nagluluto ka, alam mo yung binibigay mo yung best mo, nagbibigay yun sa kaluguran sa ating Panginoon. Just pag ginagawa mo lahat ng maayos in the name of our Lord Jesus Christ, service for the Lord, that's part giving yourself to the Lord, and that is fully to the work of the Lord, because you're serving God to make this world a better place. So always give ourselves fully to the special work for God. Hindi lang pang service lang, dapat sa lahat ng ginagawa natin. And imagine mo kapag hindi natin ginagawa yung trabaho natin, lahat Christian, corrupt, yung mundo ginagalawan natin, mapupuno ng kriminal yan pag hindi ginagampanan na maayos, diba? Kasi pinapapangat natin yung creation ng ating God. But if we are doing our best to beautify the creations of God, and that is, we surrender everything na ginagawa natin is for the work of our God, that yung ginagampanan natin na maayos, yung labor natin, ginagawa natin ng the best, and that is counted for the rewarded in the next life. So lahat ng ginagawa natin ng pagmamalasakit sa kapwa, it will be rewarded in the next life. So kung ikaw engineer ka, nakagawa ka ng magandang building to serve other people, that is rewarded for the next life. Kasi ino-offer natin kay God yun, yung trabahong ginagawa natin. So paglilingkod yun sa mundong nilikha ng ating Panginoon. This is God's world, and if we are doing our best in this world, in God's world, all our works will be rewarded. None will be in vain. And the resurrections is the reasons of the service is not in vain, because we know that our labor in the Lord, yung pagtatrabaho natin, yung effort natin, hindi mawawala ng bisa, hindi mawawala ng kabuluhan. So ang role natin is to
create the best within sa work na ginagawa natin. Kung work natin, like ako, kung work ko is a school admin, to take care of the students, the grantees, to maintain yung maayos na pamamalakas sa grantees. So, kapag ginagawa ko ng maayos, nagbibigay ng kaluguran yun sa ating Panginoon. So, let us stand firm to the work that we have for the to give glorify to our God. Stand firm and nothing move us. Manatili tayo sa faithful sa ating Panginoon Diyos. Ako, tinatamaan din ako dyan kasi alam ko minsan na pagka tinatamad ka sa ginagawa mo, alam mo yun, minsan ayaw mong gawin yung best mo. So, lagi natin isipin na lahat ng ginagawa natin, nagbibigay ng kalugaran sa Kanya. Stand firm and nothing move us. Always give ourselves to whatever that we do is para sa ating, kumbaga, para sa ating Panginoon, that we give all glory to our God. Na we have to give ourselves yung buong natin panahon, lakas, binibigay natin sa gawain ng Panginoon Diyos. Huwag tayong manghinayang, huwag tayong manlumo, huwag tayong mawala ng pag-asa, because this is for the greater good of our dynamic of the world that God created. The work of the Lord is that we beautify. So, remember, God, nasa lahat ng ginagawa natin, may participations for the service of God. And be generous, knowing that each act of kindness will never be forgotten. Maging generous tayo sa lahat ng bagay na ginagawa sa panahon, sa work, sa kaperahan, sa ating service, sa paglilingkod sa ating God. Maging generous tayo. Lahat ng ginagawa nating kabutihan, hindi natin makakalimutan ng Diyos. At lalo na lang kapag ginagawa natin kabutihan ay para sa kapwa natin. Tandaan natin, sa lahat ng ginagawa natin, let us remember God. God is not unjust. Yung Diyos natin, makatarungan siya. He will not forget your work. And the love that you have, the action that you have, as continue to help other people, lahat ng ginagawa natin mabuti, hindi makakalimutan ng ating Panginoon Diyos. Lahat ng pag-ibig na ipinakita para sa ating kapwa mananampalataya, it will never forgotten by God. You will not forget by our God, because He knows exactly what you are doing, and the reward is there is a resurrection in the next life. Thank you, everyone. Hope you like this verse. God bless.